Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino Channel. Ang inyo pong tuwag. So today is January 29 na 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may andito na tayo dito sa may JSIS system, Barangay JW Jokno Boulevard, Barangay 76 Pasay, at dadalhin po natin ito sa may Ayala Malls, Manila Bay landmark sa may Bacabal Boulevard, Tambo, Parañaque. Po. Economic Enterprise and Development Office, nasa 62% na ang accomplishment sa paggawa ng causeway at pier na lalong tumanggap ng commercial at ro-ro vessels na sa mas malalim na berthing area o yung bahagi ng pantalan na madadaungan ng mga barkong bangka. Magiging proteksyon din ito ng mga bangka tuwing masama ang panahon. Kapag kompleto na, obligado ditong mag-dock at mag-unload ang mga fishing vessel ng 2 gross tons pataas. Balita sa ibayong dagat, 15 ang nasawi kabilang ang isang mambabatas at isang kandidato sa nalalapit na eleksyon sa Colombia. Matapos bumagsak ang sinasakyan nilang twin-propeller aircraft sa mabundok na bahagi ng Venezuela. Sa ulat, nag-take off ang aeroplano sa border ng Colombia sa Cucuta, pero nawala ng komunikasyon sa air traffic control bago ito maglande. Nag-deploy ng search operation ang kanilang pamahalaan at napag-alamang walang nakaligtas sa lahat ng sakay ng aircraft. Na-recover na ang 7 ng mga response. At abangan mamaya sa headline ngayon, legal na aksyon laban sa mga kumakalat na medical report ni Pangulong Marcos. Pinag-aaralan ng Malacanang. 6 na pulis Maynila na isinasangkot sa pangungusap sa Makati, arestado. At panadero sa Pasay, sugatan matapos maipit ang braso sa roller machine. At yan ang mga balitang obserbado, sigurado, basta't may nangyari. Mag-report agad sa CNN at sa ating YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
good morning sa ating mga televiewers, sa ating kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is January 29, 2026, Huwebes. Napakabilis ng araw, bukas my favorite day, Friday. Ito na naman po, ang inyong suki, si Danny Buenafe, para sa programang Kampayan. At puno-puno tayo ngayon. Sa oras ng ating programa, siyempre DCMM Radio Patrol sa strength tayo na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz KSF band. At kabayang napapanood nationwide sa DCMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa Free Fair Digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Napakalinaw ho niyan, kaya matuto kayo lagi kahit sa TV. At siyempre sa radyo, napapanood kami sa buong mundo sa pamamagitan ng Filipino Channel, I1 TFC at live kami sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook. At like at subscribe na rin sa DCMM Radio Patrol sa internet na Facebook, TikTok, X at Instagram. And for your comments, siyempre gusto natin ng engagement lalo na sa huling bahagi ng ating programa. At tumawag lang ko sa ating Viber number 0919-278-3000. Okay, happy birthday pala sa ating kasama dito sa pamilya, si Titus Almonte. Happy birthday! Happy birthday! Kita mo napakasip ko pa si Titus Almonte. Napakasipa ko natin kasama dito sa DCMM Radio. Anyway, bago tayo, ayun, tamang pogi, eto, ito muna tayo sa lansyada ng mga Radio Patrol bago tayo pumunta sa ating may guest ako. Gusto ko makita ng engagement na napaka-importante ng guest natin. Ito ay may relasyon sa ating kalusugan at saka itong mga medisina na nabibili natin sa mga sa mga butika at saka yung online selling ng mga medisina natin, lalo na yung mga seniors na mga merong mga maintenance medicine. Okay, punta natin itong unang report. Malacanang pinag-aaralan ang pagpataw ng legal na aksyon laban sa nagpakalat ng peking dokumento kaugnay ng sakit ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang balitang Christian Go. Dahil kinukonsidera ng Malacanang ang iba't ibang legal na umpon bilang aksyon laban sa nagpakalat ng medical report Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang bahagyan, sinabi ng Presidential Communications Office na seryosong pinag-aaralan ang mga legal na hakbang na maaaring gawin para mapanagot at naglabas ng gawagawang dokumento at pag-informasyon tungkol sa alisto ng Pangulo. Ayon sa ministro, magsaw na ang pagdapat sa karapatan ng Pangulo sa privacy ang pagpapakalat ng medical information na may tutuloy na irresponsible ang pagkakilala. Ito sa palalo ang pagkikuran natin sa mga linggo at ito ay pagdapat ng gobernaman ang sa mga informasyon tungkol sa isang pagkakilala ng presidente at huwag lang pala na ilang pagkalat ng mga Pilipinado at tungkol sa informasyon. Iit ng Malacanang na nananating nakatuto ang Pangulo sa kanyang trabaho at pag-ibigay ng servisyo para sinampayan ng ministro. Nauna ng silang pinagpalaso at ang medical center at nag-viral na sa medical document kumoto ng Pangulo at itaw na walang kalusugan ng sugat at nakasabi ng Pangulo tungkol sa kanyang kalusugan. Sinunod na rin ang Malacanang ibabang gawa-gawa at nagpapos pahayag tungkol sa kalusugan ni Marcos Jr. at pinagsihin ang pagbuti ng kanyang kalagayan at buong kapasidad na kampanan ang kanyang trabaho bilang Pangulo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Christian Yotore, DCMM. Okay, thank you very much, Christian Yosores. Ito naman, ang susunod na report. Mahigit 40 milyong pisong halaga ng cocaine na sabat ng Bureau of Customs sa pasaherong Pinay sa NAIA. Yan naman ang report na ibigay sa atin ni Steve Raz. Steve? Good morning, Johnny. Nasa run ng Bureau of Customs na may anong kilo ng cocaine na nagkakahalaga ng sumulang 40.4 million pesos mula sa isang pasaherong Pinay na dumating sa NAIA Terminal 3 ayon sa BOC. Galing sa Matar ang pasahero at paglabas sa NAIA, napansin ang kainahanan ni Mike and 15 ng second promise niya. Kaya nito ang inilalis sa delegasyon. Matapos ang physical inspection, sumambat at puting yung malaki sa substance na inusalan ito na nagmatago sa loob ng bagahe. Isa po ang pinagsin ng Transport Agency at ang Navigator Agency
drug interdiction task group. Nagpilipin sa Pinset ang nasabat sa droga. Isinunguna sa Padaya Kontrabaso para sa karagdagang investisyon at sa mga pasahero na maaarap po present in your drug task of 2002 at also for the Civil and Dying Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Brad, DFM. Maraming salamat, Steve Ras, at sa lahat ng ating mga radyo patrol. Nag-ano po kayo ng Gcash? Sige po. Ang oras, 10:13 in the morning. Oras sa installasyon ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified for quality ACS. Huwag po kayong maalis ha, magko-commercial break lang ho kami. Pagbalik ho natin, meron ho tayong studio guest. Importante ho ito na makipag-engage kayo. Okay, ha? Paghanap Sige po ma'am, iyanin nyo na po para ready na po. So may ano. Hindi po, yung ano po, yung Gcash minsan nagluloko ko kasi para matapos na po yung ano. Asan po yung Gcash? 0949 no? Wait. Natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po.